Bayan, nasa ating muli niya ngayon ang kalihim po ng Department of Justice, Secretary Leila De Lima. Good morning! Madam Secretary, thank you for answering our call this morning, ma'am. Thank you. Good morning. Welcome to it. Good morning. Good Opo. morning, and to Opo. your viewers. Yes, ma'am. Opo. Sec, una po, inyo bang na panood, napakinggan po yung pahayag kahapon ni Miss Sandra Cam? Ano po yun? Wala po. Hindi ko po napanood. Opo. Meron siyang, meron siyang binabanggit nga daw ho na nag-file ho sila ng habeas data, pero meron siyang binabanggit po na Secretary De Lima, huwag niyo akong kakantiin. Yun po ang kanyang ginamit na word. Meron ho ba kayong iringan ni Sandra Cam, ma'am? Sa panic ko po, wala pong ganyan. Hindi po ako, wala po akong inaaway, wala po akong, so hindi ko po maintindihan kung bakit naman ganun ang magiging tono ni Sandra, no? Si Miss Sandra Cam. And pwede naman kung gusto niyo, pwede naman kaming mag-usap para alamin ko yung sinasabi nga niyang lista din niya. Hindi ko po alam kasi, hindi ako sigurado at hindi naman niya sinasabi kung saan nanggaling yung listahan na yan. Unlike yung listahan na kay Sec Ping Lacson, na-confirm po ng kampo na ni Mrs. Napoles na meron ding binigay na listahan sila. I think even a month before nagkausap kami ni Mrs. Napoles, although ang nag-abot ata ko sa kanya ay si Mr. Napoles. Pero hindi ko nga alam kung pareho yung listahan. Now, meron din sinasabi si Sandra na meron siyang listahan. So, sana sabihin niya po kung saan nanggaling. And then, sabi ko nga, pwede naman dumulog sa akin, mag-usap kami, aalamin ko kung saan nanggaling ang listahan, and para ma-explain ko rin sa kanya kung bakit para sa akin hindi pa timely yung pag-release ng listahan na yan at this point. Although, kagaya na ng nasasabi ko, several times na po sinasabi ko, I will definitely release that in time. Wala akong balak na isuppress yan. Wala akong balak na baguhin yan. O wala akong balak na isanitize yan. So yung mga ganun pong agam-agang, baseless po yan. Kaya lang, ang mahirap nga ko, yung hindi naniniwala na ganun nga ang gagawin ko, na wala akong balak na itago yung listahan na yan. Opo. Madam Secretary, alam niyo ho, 'di ba, dalawa ho yan, mga naniniwala sa inyo, ang iba ho naman hindi, no? Ang aming nga pong premise dito is that, okay, ang sabi po ni Sec De Lima, trust me, magtiwala kayo sa akin, hindi ko isasanitize ito. Pero pagbigyan niyo muna ako na ma-verify ito and I will reveal this in due time. Okay, ma'am, I trust you. Salamat po, Fred. Opo. Ma'am, I trust you. Naniniwala po ako na hindi niyo ipupusta ang inyong pong pangalan po at integridad dito ho sa usapin na ito, di ba? Na malagay kayo sa alanganin. But, ang tanong ko lang po, ma'am, honestly, yung due time na yun, ma'am, kailan po yun? Kailan po kailan kami maghihintay? Pagamat hindi ko talaga masasabi sa inyo as of now yung exact time frame we're looking at. Pero best efforts naman po ang ginagawa namin. Inihintay lang ho namin na makumpleto rin ni Mrs. Napoles yung kanyang pinaka-statement. Kasi hindi pa ho yun kumpleto. Pero habang ganun nga ho, na hinihintay namin yung kabuuan, ay nagsisimula na naman po kami dyan sa pagde-vet. Kasi sa tingin mo namin, nararapat lang na meron din kaming gawin as an investigative body and with a truth-seeking mandate na talagang to try to verify either the truthfulness, the accuracy, or the plausibility. Paniniwalaan ba natin lahat yung sinasabi ni Mrs. Napoles? I can tell you now, Ted,
na yung ibang mga nasabi na niya, naniniwala ako dahil tumutugma yun dun sa mga sinasabi na nila Ben Horloy and the other whistleblowers. Pero yung iba, dahil meron pa mga iba siya na mga provide na mga informasyon na hindi pa namin narinig yun sa kampo nila Ben Hur, yun ang mga bala ko talagang to further depth. Maiintindihan naman nung siguro ng taong bayan na mahirap din na maniwala kaagad tayo at this point dun sa mga sinabi o sasabihin pa ni Mrs. Napoles. Kasama po yan sa truth-seeking mandate na we should be responsible enough, we should be prudent enough na gawin makakaya para ma-verify para hindi mag-cause ng confusion. Kasi siyempre, yung mga nasa listahan na yan, I don't think may amin po dyan. Di ba? Posibleng meron, pero may explanation, posibleng wala. No, para naman yung hindi gano'n na magsasalita o nagsasalita lang si Mrs. Napoles, pero is dinideny nga ng kanyang mga dinadawit o ng kanyang mga ini-implicate kasi yun ang expectation, i-deny. Meron din kaming masabi na itong mga to mukhang totoo dahil nga ganun din yung sinasabi nila Ben Hur at may supporting documentary evidence. Opo, so mga ito, opo. Yung mga ganun, yun po ang we're looking at that kind of a scenario na meron nga ho kami masabi as part of our mandate. Dahil manggagaling nga ho sa amin yun. Although, nothing and no one can prevent Mrs. Napoles on her own to already disclose to the public at this point, with or without the participation or involvement of the DOJ or the FBI. Opo. Pero ninarapat nga niya na sa amin siya lumapit. Okay. So, opo. So, ma'am, kaninyo, bine-verify po ninyo yung mga bagong informasyon at ikaho ninyo, hinihintay niyo si Napoles na maglabas ng kaukulang ebidensya doon sa kanyang mga aligasyon. Okay. Yung pong punto, ma'am, ng bagamat baka ho ito'y mahirap, pero we cannot wait forever, ma'am. Pwede bang wala pang deadline ito para pag wala kang naiharap na ebidensya, ilabas natin to, pero sabihin na walang ebidensya? Opo, sasabihin ko po yun. I just cannot say now, right now, Ted. Kailan talaga pwede na. Okay. But best efforts naman, Ted. And then, siyempre, if the time comes na ikukumpel na ako na or iimbitahan na ako, alimbawa, ng Senate, then I just have to comply. I just have to comply. Opo. At pakiusap ko nga rin sa Senate, and I think naiintindihan yan na bigyan nyo lang kami ng sapat na panahon muna para pag humarap po kami sa kanila, hindi yung puro question mark. Okay, so, Madam... Hanging question mark. It will only cause confusion. Kung gano'n ang mga question mark, hindi tayo sigurado kung totoo o hindi. Opo. Madam Secretary, sa pananaw po ng iba, parang itong affidavit na ito ni Napoles, naging leverage niya ngayon. Itong bagay na ito, no? Na parang kagaya nga ho, ngayon daw ho, ang iba nagsasabi, bakit hindi pa magmotion ng DOJ sa hukuman na ilipat si Napoles sa Fort Santo Domingo? Considering na discharge na naman siya, bakit nagkakaroon pa ng leverage ngayon daw? Tila baga si Miss Napoles, ma'am? Hindi naman po leverage yan. Kasi ano po ba yung dahilan kung bakit nasa hospital siya ngayon? Dahil may karamdaman. And then nakakailanganin ng isang medical procedure. At ginawa na nga po yung medical procedure na yan. At actually, yung pagkasabi nga sa akin, kaya nga pumayag na rin akong makipagkita sa kanya at pakinggan siya kasi yun ang sinasabi na ayaw daw ho magpa-opera na hindi pa ho niya, hindi daw po ako niya nakakausap para masabi na niya yung gusto niyang masabi. Dahil nga nangangamba siya na baka daw may mangyari. Whatever it is, accidental, deliberate, or not. No, na yung pag-undergo niya ng medical procedure. So, yun ang pinakadahilan kung bakit nasa hospital siya. Now,
ang alam ko po, yung lawyer niya nag-file ng motion na parang mag-ano muna ng i-extend muna yung kanyang hospital stay. But I think they are citing yun na hindi pa daw kaya or hindi daw magiging conducive sa full recovery niya kung ibabalik siya doon sa Santa Rosa. Now, sinabi ko po sa prosecution through the Prosecutor General na kumuha ng kopya ng motion na yan and then ipag-aralan and then i-determine kung i-oppose namin o hindi. But it is, of course, definitely subject to the discretion of the court. Court po ang magsasabi niyan. Dahil nga, depende nga po yan sa justification. Kung kailangan pa ba na nasa hospital siya o wala. Pero yung leverage, wala naman po silang rini-request sa amin na ganun, tulungan niyo kami, na dito muna kami. Wala akong ganun sinasabi. Okay, so ang inyo kailan po kayo magdedesisyon na Secretary kung kokontrahin po ninyo itong petisyon po ni Napoles to stay more sa hospital? Alamin ko po ngayon sa Okay. prosecution. Alright. Papangalan na nila yung motion. Opo. Okay, ma'am, meron pong binabanggit si Attorney Bruce at ito rin po'y kinumpirma ni Secretary Ping Lacson na tape recording na ibinigay niya daw ho ang kopya ni Mr. Napoles dito po kay Secretary Lacson. At nung akin pong tinanong si Attorney Bruce tungkol po sa laman ng tape recording na ito, ika niya, ito raw po ay nirecord nila, bagamat alam nila ito po'y labag sa batas, para daw ho to stress a point, no? Ang sabi ko, anong point yon? Ika niya, kapag binanggit ko yung point, you will identify kung sino yung taong yon. Sabi ko, yung bang taong yun nasa listahan, wala naman daw. Are you aware of this tape recording, ma'am? Meron po silang sinabi sa akin noon about the tape recording. And then, isa rin po yan sa magiging sa meeting with Secretary P. Opo. Yes, ma'am. Ano ho, ma'am? Ano ho ang wisdom doon? Ano ho ang rason doon? Bakit may tape recording na ganito? Aalamin ko rin po yan. So, what is that all about? Okay. Opo. Ma'am, unawaan ko po, no, yung medyo awkward situation po ninyo. Kasi may binabanggit si Secretary Ping sa panayam sa kanya nung una na meron pong mga nasa executive dito ho sa listahan na ito. Yung pong panahon, ma'am, na ito ho, ma'am, this is just parang ano lang po ito, situational. Kung magkataon ba na meron kayong kapwa cabinet secretary sa listahan at pagkatapos kayo ho cabinet secretary din po kayo, parang yung punto ho na dumating ang pagkakataon na wala na kayong choice to reveal itong nasa listahan at meron pong ebidensya, paano po yun, ma'am? Kasi meron ko rin po yan. Meron sa listahan ko yan. Mhm. Sabi ko nga po, wala akong babaguhin dyan, wala akong idadagdag, wala akong aalisin. Ang pwede lang, theoretically, na gumawa niya na isinusis na Napoles mismo. Kasi theoretically, pwede rin nga yun na may nakalimutan siya. Hindi pa niya nailagay dyan. Pero manggagaling, any changes niya ko will come from Napoles, but never from me. So kung may pangalan dyan, yung sinasabi niyo, na from the executive, and lalo na kung ma-validate sa vetting process, and I have no choice but to say it also, na mukhang totoo with respect to this particular member of the executive, kung meron talaga dyan sa listahan. But you should understand, then, kahit hindi ko pwedeng confirm yan. I can neither confirm or deny that at Opo. this point. Opo. Yes. Okay, ma'am. Sige po.